Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang pag-uusapan natin ngayon ay patungkol sa paano natin mabu-boost ang confidence natin. Ang confidence ay isa sa pinaka magandang katangian na kailangan nating ma-develop. Dahilan sa ang confidence ay makakapag-open up ng mga opportunities para sa atin. Like halimbawa, kung hindi ka masyadong confidence o ang ibig kong sabihin ay kung confidence ka sa mga ginagawa mo, halimbawa na lamang kung matututo kang maging confidence sa skin mo, sa kung ano yung itsura mo, lahat ng sasabihin ng tao sa'yo ay wala kang masasabi dahilan sa confidence ka sa kung sino ka. Pero hindi ito ibig sabihin na magiging confidence ka na kagaya ng mga ginagawa ng mga karamihan sa mga tao ngayon, na nagiging confidence sila sa mga bagay na hindi naman dapat dapat kang maging confidence doon. Ang ibig kong sabihin at ang mga halimbawa nito ay ang pagdadamit ng hindi kaaya-ayang mga damit. Hindi dapat yun confidence kasi hindi yun confidence na gawain. Bilang isang Muslim, tayo ay tinuruan ng Islam para gawin kung ano yung itinuro ng Islam sa atin, kung paano tayo manamit, kung paano tayo makipag-usap, kung paano tayo mag-behave sa karamihan sa mga tao. At lahat ng ways of life, pinasukan niya ng Islam. At kung ano man yung itinuro ng Islam sa atin, maging confidence tayo doon, maging confidence tayo with our own skin, not to the point, hindi sa point na parang pinapakita natin yung hindi dapat ipakita sa iba. Kasi parang sign yun ng insecurity, na bakit mo kailangang ipakita yung alam naman na maganda, alam naman na ganito, bakit mo pa kailangan ipakita? Kung hindi ka insecure, bakit mo ba yun kailangan? Kung confidence ka, hindi mo dapat ipakita yung hindi dapat ipakita na sinabi ng Islam, dahil hindi yun makakabuti sa'yo. Ang magandang gawin kung gusto mong ma-boost yung confidence mo, alamin mo muna kung ano yung dapat na pasukan ng pagiging confidence. At kung malaman mo yun, magkakaroon ka ng opportunity sa sarili mo. Ako, nung una, hindi talaga ako aligned sa pagsasalita in front of people, public speaking, but I realized na bakit ako mahihiya sa bagay na hindi naman dapat kinakahiya, na dapat maging confidence ka doon. And when I realized that, parang maraming nag-open up para sa akin. Naging leader ako sa isang organization, marami akong napasukang organization, at marami akong napuntahang mga lugar dahilan sa na-boost yung confidence ko sa pagsasalita. At hindi yun nakakahiyang bagay para maging confidence ka doon. Pero at the other hand, kung magiging confidence ka sa mga bagay na hindi itinuro ng Islam, lalong-lalo na sa mga gawain ng mga taong hindi nananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala, ay maaaring mapalayo ka sa landas ni Allah. At kung mapapalayo ka sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala, maaaring maging empty ka, maging purposeless ka, na kahit kaano man karami yung ma-achieve mo sa mundo, ay hindi ka magkakaroon ng kapanatagan sa puso mo dahilan sa wala sa iyo ang isang sandigan na sobrang lakas. Walang iba kundi ang relihiyong Islam, si Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya tayo
bilang isang Muslim, aralin natin na i-boost yung confidence natin. Dapat confidence tayo sa kung ano man yung ibinigay ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa atin. Kung ano man yung provision natin, kung ano man yung nakakita natin sa paligid natin, yung bahay natin, yung sasakyan natin, yung income natin, maging confidence tayo doon na kapag may nagtanong sa atin kung saan yung bahay mo, kung ano yung income mo, sabihin mo yung totoo. Huwag kang maging insecure. Kasi yun yung totoo at makontento ka doon. Kasi may mga tao na mas mababa sa'yo na baka wala silang tahanan, ikaw may tahanan, ikaw magpasalamat ka doon. And be confident with that. At maging kontento ka doon. At maging kontento ka din sa kung ano yung physical appearance mo. Halimbawa, kung ganito sa akin, medyo hindi naman maitim pero brown. Dapat maging confidence ka. Dapat kung ilong mo parang hindi naman masyadong high nose. So maging confidence ka doon sa mata mo, sa kilay mo, dito sa buhok mo, no? Dito mayroon pa ditong pulyukan. Sa salitang Maguindanaon. So maging confidence ka doon. Kasi yan yung binigay sa iyo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. At maging confidence ka din sa mga bagay na pwede mong i-improve. Halimbawa, yung pananalita mo. May confidence ka doon. Kung hindi ka pa masyadong confidence sa pananalita mo, develop mo yun. Halimbawa na lamang ay try to talk in front of people. Kahit na hindi mo alam kung ano yung gagawin mo, importante, nag-prepare ka ng sasabihin mo, kahit gaano man kahit gaano pa man parang natatakot ka, kahit gaano pa man natatakot na magsalita in front of people, just push yourself na magsalita at matapos ka doon, ano yung kinakatakot mo? Na sabihan ka nila na ganito, ganyan. Importante, na-develop ka, na-achieve mo yung isa sa fear mo na magsalita in front of people. And siguro, maging confidence tayo sa kung ano yung mannerism ng Islam. Hindi yung ipinupush natin kung ano yung mannerism natin. Minsan kasi, parang may mga tao na nagsasabi na hindi mo ako kilala, bakit mo ako sinijudge? Pero paano ka namin i-judge? Kasi meron akong narinig na isang salita na kung gusto mong makilala yung isang tao ay pakinggan mo kung ano yung sinasabi ng dila niya, kung ano yung ginagawa niya. Kasi kung ano man yung nasa dila niya, kung ano man yung ginagawa niya, yun yung nasa puso niya. Ibig sabihin nun, your speak, your action reflect your heart. So, kung ano man yung nasa puso mo, nare-reflect yun sa iyong salita at sa iyong gawa. So, aralin natin ang mga bagay na dapat nating i-improve at huwag tayong dun na lang, na makontento na lang tayo sa kung ano yung nalaman natin. Siguro makontento tayo sa physical natin, sa provision natin, pero yung pagkatao natin, kung hindi pa yun Islam ng Islam pa, improve and improve learning about Islam, and hanggang to the point na magiging confidence ka na doon at you will act as if lahat ng ginagawa mo ay para lamang kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. At yun nga, maging confidence tayo sa kung ano man yung nasa atin, maging confidence tayo ano man yung nasa atin, at maging kontento tayo doon. Hindi ibig sabihin ng kontento ay wala ka ng pangarap na ito na lang yung gagawin mo. Pero at the present moment,
maging kontento ka dito and do your best na makuha yung mga pangarap mo. Kung gusto mong magkaroon ng mahad, masjid, na mag-aaral doon ang mga tao na magiging mga mabuting mga asatis, mga magiging mabuting mga alim, gawin mo na i-put mo yung effort mo doon. Put mo yung time mo doon. I-dedicate mo yung time mo doon para makuha yung bagay na yon. Magkaroon ka ng hardware, pero at the present moment, huwag mong isipin na bakit ganito, wala akong ganyan, bakit ganito, wala akong ganyan. At the present moment, magpasalamat ka sa kung ano yung meron ka. Pasalamat ka sa parents mo na ganun sila. Kung meron kang asawa, magpasalamat ka sa kung ano yung asawa at makontento ka. Makontento ka and learn. And when you understand the concept of being content, parang lahat ng mangyayari sa buhay mo ay parang wala lang. At yun ang pinakamaganda sa pagiging isang Muslim na tao, na kahit anuman ang bagay na dumating sa kanya na challenges, magsasabar siya. At kung anuman ang mga bagay na dumating sa kanya na mga blessing, magpapasalamat siya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Gaano man ito sa pagkakakita niya ay maliit, pero walang maliit sa mga biyaya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Even na yung paghinga natin, hindi yan maliit na bagay. Mayroong mga tao na hindi na nakakahinga at doon nila nare-realize na yung paghinga pala ay sobrang biyaya mula kay Allah subhanahu wa ta'ala, na kapag mawala yan ay kahit gaano ka man mag-put ng a lot of millions, hindi yan mababayaran minsan. At yung mata natin marirealize natin na sobrang priceless nito. So ang dami nating biyaya, maging confidence tayo, hindi sa paraang maging confidence ka sa mga bad action mo, hindi yun. Maging confidence ka sa pagsuway kay Allah subhanahu wa ta'ala, sa pagdamit ng hindi magandang pananamit, sa pagsasalita ng hindi magandang pananalita, sa pagiging pag-uugali ng hindi magandang pag-uugali. Maging confidence ka sa kung ano yung meron ka. Maging confidence ka sa religion mo. Kung tatanungin ka kung ano yung religion mo, I'm Islam, I'm Muslim. So, maging confidence tayo. I-boost natin yung confidence natin at yung mga skill natin about public speaking, learning, in our course, skill, kung ano man yung field na pinili natin. Learn to learn that thing and to the point na magiging confidence ka doon. At learn to be confident with your own skin. At huwag kang maging insecure. Huwag kang maging insecure. Sobrang dami ng blessing mo. At huwag mong tingnan yung mga tao na hindi na nasa taas mo. Tingnan mo yung tao na sa baba mo. And kapag nalaman mo yun, in every interaction, sa lahat ng interaction na mapupuntahan mo, be humble always. So yun lang, maraming salamat wa ilal iqa, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.